welcome Pastor Wilson Rama, Senior Pastor of AFCCI. Yeah. Thank you, sir. Thank you. Thank you, everyone. Pwede na po kayong umupo. Mula po sa Ambassadors for Christ, kami po ay lubos na nagpupurit, nagpapasalamat na nakasama namin kayo. Ang ganda ng mensahe ni Pastor Noel kanina, binigay sa kanya ng Panginoon, Smile, you are victorious. Pero yung iba sa inyo, parang hindi nakasmile. Okay? Smile, you are victorious. So today, okay. Ako po ay nandito, expect ninyo ngayong araw na to, huwag kayong masyadong relax. Pagkasabi sa katabi mo, huwag kang masyadong relax. Because God sent me to you today to disturb you. So my job today is to disturb you. Kaya better for you to wake up. Okay? Because ang tunay na church, yung mga comfortable, dinidisturb. At saka yung mga disturbed, kino-comfort. So pakisabi sa katabi mo, wala kang takas. Okay? So kung nandyan na yung aking presentation, okay. Yan. Kasi itong aking laptop, parang ngayon lang nangyari to. Oo eh. Anyway, can I have it now? The power of divine encounter. To begin with, let's define what God encounter means. A God encounter is a response or is a personal life-changing experience of God's presence that brings clarity, transformation, and a deeper awareness of His reality. Pwedeng kung wag kayo na lang magsulat, iiwan ko naman sa inyo yan. Gusto ko face-to-face. Okay? Pwede bang, Pastor Noel, bumaba dito? O kasi merong ibang may ground kasi pag bumaba, parang hanggang dito ka lang. So pwede bumaba. Ayan, at least mayroong permiso. So mayroon ako nakitang parang patulog na eh. Pasimula pa lang patulog na. Okay, so you have to understand people who remained faithful to God. These are people who has an encounter or personal encounter with God. Ba't magtaka kayo? Tagal na nito. Ang dami ng pinagdadaanan. Pero bakit nag-i-stay pa rin? Ang dami ng pagsubok na dumating. Ba't nag-i-stay pa rin? Kasi may encounter. Mayroon naman, ang tagal-tagal na, parang walang nangyayari. Ang dami mo ng pinakain, hindi lumaki. Hindi ko tinutukoy ko. Yung katabi mo. Di ba? Sayang yung pinakain mo ng pinakain, hindi lumaki. Why? Because hindi niya nadadigest yung kanyang kinain because walang encounter sa Diyos. Anong encounter? It will lead you to a deeper awareness of His reality. Kahit nandoon ka sa madilim, kahit nandoon ka sa hindi magandang kalalagayan, aware ka sa presence ng Diyos. Another meaning, a God encounter is a moment when the reality of God breaks into a person's life, transforming their heart, direction, and understanding forever. An encounter with God will change your life. Yung pangit sa buhay mo, inaayos ng Diyos. Yung hindi mo, pag may encounter ka na, hindi pwedeng hindi ka magpapatawad. Kasi mas malakas ang presensya ng Diyos kaysa unforgiveness. This is how powerful encounter is.
Hallelujah, bumukas na. By the way, kanina sa church, grabe yung presence ng Panginoon. Okay, at praise God, kasi si Pastor Nobel, first time kong nakitang nag-preach ng 30 minutes. Palakpakan natin si Lord, praise God. Okay. Oo. Grabe itong ginawa ng Panginoon kay Pastor Nobel, no? Okay, tuloy tayo ha. So, gets nyo yung encounter, mga kapatid? Dapat clear sa atin ha. Dadalhin ka sa malalim na pagkakilala sa Diyos. Pangalawa, magkakaroon ka ng understanding. Watch me now. People who have an encounter with God, imposibleng hindi nagbabago. Why? Kasi yung encounter, tingnan nyo. Ito si Lord. Pag nagkaroon ng enkwentro, ano nangyayari? Nagkakaroon, nag-i-intertwine kayo ng Panginoon. Ibig sabihin si Lord nandyan sa'yo, ikaw na kay Lord. Kaya yung pagbabago, hindi imposible. Posibleng-posible yung pagbabago. At yung pagbabago na to, parang ugat ito ng puno. Palalim, ng palalim, ng palalim. Watch me now. Pag malalim ang encounter mo sa Diyos, malalim ang ugat mo sa Diyos, pwedeng bagyuhin, pwedeng mabali ang sanga, pero kailanman hindi mamamatay yung puno. Malinaw? Now, punta tayo rito. Gusto ko maintindihan natin, God is the best director of all times. Alam niyo ba yung buhay? Parang pelikula lang yan. The Noel Abad, True to Life story. Before pa mag-shooting, tapos na ang script ng pelikula. Kaya wag ka nang Jassy mag-iinarte. Kasi tapos na ang script ng buhay mo. And God is the best director of all times. Hindi ako, Pastor Noel, maniniwala na isang kasing katawan ni Brother Wine at ang kalaban niya, benteng kasing katawan ni Hulk Hogan. Tapos napatumba niya lahat, kalokohan niyang pelikula na yan. Walang kabuhay-buhay. Pero yung binugbog si Brother Wine, dinala sa ospital, naka-oxygen, naka-recover, hallelujah! Tapos gumanti. Ganon ang buhay natin. Sabi ni Pastor Noel, walang perfect. Kung kayo ay naghahanap ng perpektong buhay, gumising na kayo sa pangarap na yan kasi nabubuhay kayo sa imperpektong mundo. Problems? Vitamins yan. Pakitanong yung katabi mo, nag-vitamins ka na ba tong araw na to? Yung sa inyo naman, overdose na sa vitamins. Okay? He makes all things beautiful in His time. Don't expect things will fall into place at your time. No. Things will only be made beautiful in His time. So ano kailangan mong gawin? Wait. Kasi sabi sa katabi mo, wait. Problema sa natin, yung paghihintay, yun ang mahirap eh. Bi-breakthrough na ba ako? Tandaan mo, kaya nga, ang Christianity, pag may encounter ka, mas nagdudwell ka sa trusting kaysa waiting. Lord, hindi pa dumating, I trust in you. Kasi pag sa Diyos ka naghihintay, sa Diyos ka nagtitiwala, kailanman hindi ka mabibigo. Para may hugot, Para may hugot eh. Okay? Now, His ways, listen carefully, and thoughts are greater than ours. Kaya wag mong isipin na yung iyong iniisip ngayon, ganun si Lord mag-isip. Kasi kung gaano kataas ang langit sa lupa, ganun ang pagkakaiba. Pwede sa tingin mo walang mangyayari, pero sa Lord may nangyayari na. Even if I don't see that you are working, even if I don't feel that you're working, it's not about feeling, it's not about seeing, it's about trusting. Are you trusting God? Are you trusting that are you trusting God that the best is yet to come? Pagkasabi sa katabi mo, ang ganda na mangyayari sa buhay mo. Walang conviction. Dapat may conviction. Sabihin mo, tingnan mo sa mata, ang ganda na mangyayari sa buhay mo. Okay? And God will make it beautiful in His time.
Whenever He moves, it is always for the good of those who love Him. Kaya ang sekreto, mahalin mo lang ang Diyos. Kahit pangit yun nangyayari, kayang baguhin ng Diyos para sa ikabubuti mo. Bakit? Mahal mo siya. At ang pagmamahal sa Diyos, nag-uugat yan sa personal, divine encounter. While I'm speaking to you today, buksan nyo ang inyong puso, buksan mo ang kaisipan mo. Habang nagpipreach ako sa iyo sa araw na to, mag-desire ka, Lord, gusto kitang ma-encounter today. Gusto ko lumalim, gusto ko magbago. Now, after all these good attributes of God, what if the God who is all-knowing and all-powerful doesn't seem to be working in your situations? Pastor, akala ko ba magaling si Lord? Akala ko ba lahat ng imposible, kanyang gawin posible? Paano kung hindi siya kikilos? Will you still trust God? Yan ang problema eh. Ang ganda kanina eh. Ang ganda eh. Amen, amen, yes. Pero pagka ganito na, it's easy to have faith when things are doing well. To trust in God when life is not so hard. But when the problems comes and the answer's not inside, God wants us to believe that He can make things right. Alam mo, today, sabayan nyo lang ako. Pwede? Huwag kayong antukin. Tingin lang sa akin. Kasi gusto ko yung mga audience rumiresponde. Si nanay, gusto kita na, ya. Gusto kitang, dilat. Dilat. Ganyan. Okay. Desire. Desire. You desire. Ikaw yung nagtuturo, ikaw nagigitara, no? Sino nagigitara? You desire. Don't just desire to play good sa guitar. You desire for a God encounter. Mas gagaling ka dyan. Worship team, mas gagaling kayo pag na-encounter mo, Lemuel, ang Panginoon. Okay? So, what if His promises may seem elusive, especially when you need the most? Mayroong ganito si Lord. Di ba ikaw, pag kailangan mo, di ba, Just, kailangan mo, alam ko, Lord, ibibigay mo. Yan ang alam mo. Iba yung alam niya. Gusto mo ngayon na. Sabi ng Lord, mamaya pa. Mamaya pa. Cool ka lang. Huwag mong gayahin yung isang mananampalataya na nag-pray. Lord, let your will be done. Gusto ko mag-abroad. Lord, let your will be done. Basta US, ha? Pa naman prayer to? Let your will be done. Basta US. Now, listen carefully. There are times God will intentionally delay your breakthrough. Not because He is not able, because He is molding your spirit to be more prepared for greater breakthroughs. Amen? Huwag yung palakpak na pangkalapate, yung para sa Diyos. Mahinig kayo magtipid. Kaya pag hindi ka pa nag-breakthrough, ibig sabihin, hindi na nga hulugan pinagkait sa'yo ng Diyos. Mas pinapalalim ka pa niya kasi si Lord palagi, watch me now, God is able to give things beyond what we can imagine. So therefore, hindi lamang yung kaya mo. Kasi kung yung iniisip mo lang ay bibigay niya, hindi ka masyadong bibilib sa Kanya. Pero pag ang bibigay niya, mas matindi doon sa iniisip mo, o di ma-amaze ka. Amen? Tuloy? Hallelujah. Now, let's talk about one man na naka-encounter sa Panginoon, Moses. Anong pagkakalam nyo kay Moses? Nung inaral ko si Moses, hindi na siya personal makapagsalita, di ba? Nung sabi sa kanya ni Lord, ikaw ang magiging magsasalita doon sa Pharaoh. Sabi niya, hindi na ako marunong magsalita. Bakit? Kasi ang kwento pala niyan, 40 years siya sa Egypt. Lahat na natutunan niya sa Egypt, ito mahirap pa, makinig kayo mabuti. Nasa Egypt siya 40 years, tinrain siya to be the next king. Ginroom.
Inalis siya ng Diyos sa Egypt, dinala sa wilderness. 40 years din siya nag-aalaga ng mga tupa at mga hayop. Ano nangyari? Tingnan nyo ha. At that time, Moses was born and he was no ordinary child. Gifted child to. Promel ang iniinom nito. Okay, tingnan nyo ha. For the months he was cared for by his family. When he was placed outside, Pharaoh's daughter took him and brought him up as her own son. But look at this. Moses was educated in all wisdom of the Egyptians and was powerful in speech and action. Hindi si Moses utal. Articulate yan pag nagsalita. Powerful ang speech at nag-aral sa UE yun. University of Egypt. Ang galing ni Moses, pero bakit nawala? Why? Before God can use you, first, you need to go through an encounter with Him because He will going to remove all the influences of the world inside you because He wants you to be influenced by the culture of heaven. 40 years na nasa Egypt, 40 years din na dinala sa wilderness. Kaya yung pagiging articulate niya sa Egypt na palitan ng kumapal yung dila niya. Bakit? Kasi ang usapan nila, The more you expose yourself in the world, the more nahahaba ang proseso ng encounter mo. 40 years sa Egypt, 40 years din sa wilderness. And this is the problem with many believers. Kasi mas pinili pa nilang magbabad sa sanlibutan kaysa presensya ng Diyos. Tandaan ninyo, God is a just God. Hindi naman tagal-tagal mo doon sa mundo, nag-enjoy ka, tapos pagdating sa Lord, one time lang, ping! Tapos na agad, sino ka? Sinuwerte ka naman. Do you understand this? Habang nagsasalita ako ngayon, unti-unti mo nang ayawan. Alam niyo ang pagbabago sa isip magsisimula. Ayoko nang mag-Facebook ng matagal. Kung 3 hours ngayon, 2.5 na lang. No. Change begins here. Be ye transformed by the renewing of your mind. Change begins here. Huwag na palaging, wala ko pera. Wala ko talaga pera. Bahala ka nga sa buhay mo. Wala talagang darating yan. Tapos, meron ka? Wala nga eh. I understand. You win the battle first here. Lord, I want to have an encounter with you today. Lord, I know you will we will have an encounter today. Alam ko, Lord. Alam ko, Lord. Alam ko, Lord. Ganun lang ng ganun. Hindi, wala ko pira. Wala ko pira. Okay. So, Moses was an articulate. He was trained in Egypt. Now, good thing is, we too are chosen by God. Not just Moses. You did not choose me, but I choose you and appointed you so that you might go and bear fruit that will last. Watch me now. Watch me now. You did not choose God. Yung presensya mo tong araw na to, hindi dahil gusto mo. Kaya umayos tayo. Kanina worship, di bumibigay yung iba sa inyo, bumigay kayo. Bakit? I remember Dr. Jonathan David. He has a vision. Ang sabi niya, dinala siya ng Lord doon sa heaven. Habang siya nakatayo, nagkatinginan sila ni Lord. According sa vision, nung magtinginan sila, walang sinabi si Lord. Never, God, Jesus never said a word. Ang naramdaman niya, may pumasok na puwersa na kahit yung pinaka-single na cell ng kanyang katawan parang gustong sumabog. At ang sabi niya, truly, God is worthy to be praised. Friends, mga kapatid,
Baka magsisi kayo pag nandun na kayo sa langit at nakakita niyo ang Panginoon. Because His very presence will command each one of us to praise Him. Kaya pag mayroong praise and worship, tinawag kayo ng pastor niyo, magpe-praise dito, huwag na kayong mag-inarte. Ibigay niyo na lahat. Why? Because God. Kayong mga worship leader dito, bigay mo! Hindi yung paarte-arte pa ng God is worthy to be praised. Kaya pagka nandito, pag nakita mo, Panginoon, nagko-command yung kanyang presence. Anong oras ba ako? May utang ako dito. Bisa natin. Okay. Now, He chose us to bear fruit. Fruit that will last. Pag namunga na raw ang buhay mo, anong kasunod? So that whatever you ask in my name, the Father will give you. Fruit will only come through an encounter. Tandaan nyo, pag walang enkwentro sa Diyos, walang bunga. At pag walang bunga, pwedeng humingi, pero walang ibibigay. Malinaw. Now, Moses' journey after he fled from Pharaoh. Number 1, God orchestrated an encounter with Moses at the burning bush. Tandaan ninyo ito. An encounter is not a man orchestration. An encounter is always orchestrated by God. Today, alam nyo ba na ganitong mensahe? Malamang namang hindi. Ang alam nyo siguro, naku si Pastor na magsalita, hindi! Ako! Orchestrated. Alam nyo pa paano nag-orchestrate ang Diyos? Wala nang mapakain yung mga tupa ni Moises. Kailangan niyang dalhin sa kabilang ibayo. At pagpunta sa ibang ibayo, nakita niya yung Horeb, which is the mountain of God. If you're here today, you're suffering, you're struggling, you're in the right place. Because today, healing will come to you. Number 2, God revealed Himself to Moses as I am. An encounter will give you a chance to know God in a deeper way. Pag may encounter, Brother Wine, magre-reveal ang Diyos. And that is what we want today. Gusto ko, Lord, encounter. Bakit? Kasi minsan napupurol yung ating pagkakilala sa Diyos. Para bang mas makapangyarihan pa yung miral ko kaysa Diyos. Ang taas Mas makapangyarihan pa yung diesel? Hindi. God is great. He is the great I am. Ano pa? In the place of encounter, watch this. Ready to get closer, received grow his deeper, assignment. and move forward together? Tumingin ka sa akin, walang pipikit. Pag may encounter, expect assignment. Nakita ni Pastor Noel. Ready to get closer, grow deeper, Pagtingin niya, and move? Nung una, kunti pa lang nang matapos, nagulat kami, ang dami. Bunga yun ng pagbibisita. Can I challenge you? Pero mahirap mag-challenge ngayon pag wala mo ng encounter Uulang kayo ng di nyo mang gawin. Pag may encounter, isang salita lang, magdala kayo ng isa, hindi pa 10. Bakit 10? Grabe si Lord I challenge you, next Sunday, you bring one to Jesus. Why? Your job is just to bring. God's job is to transform. Mahirap ba magdala? Encountering kita dyan. Mahirap magdala? Madali lang Pero pag dinala mo na, pagdating dito, kalimutan mo na. Kasi si Lord nang magbabago sa Kanya. So every time you have an encounter, you will receive your assignment. What else? In the place of encounter, when God gives us a mission, He will surely supply the provision. Amen? So, anong provision? Sabi ni Lord, I will be with you. Provision is not money. Provision is not what you need. Provision is God Himself. When you have God with you, name it,
Let's get it on. God is able to provide. Amen? So what are the evidence? The manifestation of God's faithfulness to Moses and the Israelites after that encounter. Number one, He was with them throughout their journey. God was a pillar of cloud by day and a pillar of fire by night. Alam niyo ho, pag may encounter ka sa Diyos, hindi ka naman ng Panginoong pababayaan eh. Tingnan niyo to, from Egypt, the place of slavery, through the wilderness, testings and difficulties, until they enter the promised land, the land of breakthrough, God was with them. It doesn't matter what season of life you are in right now, whether you are in Egypt, you are in the wilderness, or already in the promised land. What matters is that God is with us in every season of our lives. Palapakan natin ang Panginoon. May problema ka, kasama mo Diyos. Masaya ka, kasama mo Diyos. Hindi pinag-usap, anumang season ng buhay mo, may struggle ka, kasama mo Diyos. Pero minsan hindi mo na yun naaalala pag na-overwhelm ka ng problema. That's the works of the devil, to overwhelm you with stress, to overwhelm you with problems. But I want you to be overwhelmed today, not by problems, but by the presence of God. He is with us in all seasons of our lives. Isa lang po na ako, Pastor Noel, pag magaan ang buhay, nasa SM ang mga Kristiyano. Pero pag walang pera, Diyos ko, Panginoon Yahweh El Shaddai, lahat. Kaya mas mainam, wala na lang. Kasi hindi natututo eh. Sana pag meron, Yahweh El Shaddai pa rin. Nagets? Now, God faithfully supplies all their needs. When you do the works of God, as a fruit of your encounter with Him, whatever needs you have, God is able to provide it. Manna and water were provided, and their clothes and sandals never wore out. Naghahanap ako ng ganito, Pastor Aken. 40 years na sandal, hindi, pati damit, hindi nasisira. This is how God provide for His people. What else? God fought for them and defeated their enemies. Your problem, your battle is not yours. Your battle belongs to the Lord. Talaga tayo dito. Mayroon ba kayong book? Ayan, yung. Mayroon ako niyan. Huwag yung Bible, bang pagalitan tayo ni Lord. Okay, ito. Pag nagpipreach ako na mayroong ganito, so palagay nyo, okay ba? Ganda ba? Sagot, maganda? Paglabas ko ng church dito, ganito pa rin ang itsura ko. Tapos may kakausapan na, ganito pa rin itsura ko. Siya pa. One more. Put it here. Wow, ang bigat. Yan, nakita nyo? Okay ba? Okay kaya? Hindi ka nang hindi, pero kayo ito. Invisible lang, di lang kita, pero in the spirit, meron kayong ganito. Tama? Di lang kihalata. Nag-make up eh. Hindi halata. But God wants you to know na ayaw niya na mayroong pasanin ng kanyang mga anak. Kaya sabi, cast all your cares upon Him, for He cares for you. In short, pasa load kay Lord. Magaling lang kayo magpasa ng load sa telepono. Dapat yung load mo, pasa mo kay Lord para ano? Wala na. Tama? Pakisabi sa katabi mo, pasa load kay Lord. Kasi si Lord kaya niya, ikaw hindi. Because God, minsan din natin alam, God is fighting for us. But you want to fight. Alam mo yung Brother Wine? Sabi na ni Lord, ako na wine. Hindi, Lord, sabi ka lang, kaya ko to eh. Hindi, ako na. Hindi, wine, upo ka lang. Watch me work. Hindi, Lord, kaya ko na yan. Satanas niya, siyang sipa ko lang yan.
Kasi di natin alam. Your battle is not yours, it's God's. Ano lang ang gusto ni Lord? Watch Him work. While watching, oh my God, praise God. Lord, ang galing mo. Ang galing mo, Lord. Ganun lang, ikaw, makulit ka eh. Pasok ka ng pasok. Tapos pag hindi na kaya, Panginoon, maawa ka. Kung kanina ka pa ba na sana bumigay, di okay na. Now, what can we learn from this encounter? Number one, we should have a point of reference that leads us back to His plans and purposes for our lives. Look at this. Our encounter with God should serve as our point of reference, helping us to get back on our feet and walk with Him through life's storms. Yung bang, Pastor Noel, yung hindi mo na alam ang gagawin mo, pero mayroong kang lugar na pinupuntahan at doon ka nare-relax. Christians, you should have a point of reference. When things are beyond your control, you know where to go. Do you still remember your burning bush? How often do you meet God in that place of encounter? When was the last time you heard God speak to you? Marami nagsasabi, hindi na ang Diyos nagsasalita, sinungaling. Nagsasalita ang Diyos dahil siya'y buhay. Problem, di natin siya maririnig. Si masyado tayong busy. Do you still remember your burning bush? Your place of encounter? When Moses led Israel out of Egypt, his encounter with God served as his point of reference for strength, empowerment, and guidance in his leadership. Sabi ko kay Pastor Noel, si Moses, nung lumabas sila sa Egypt, 600 lalaki lang. Dumami pa sila sa wilderness, naging millions. Tapos sabay-sabay magreklamo sa kanya. Praise God. Buhay pa si Moses. Sa amin ni Pastor Noel, hindi pa ganun kadami. Alam niyo ba itong buhok ko? Afro to dati. Makapal. Sinong inabot yung Menudo? Yung Menudo. Yung kanta, get to the train at 7:30. Alala mo yan? Inabot mo ba yan? Kala hindi ko inabot. Na, makinig kayo mabuti. Menudo to. Nung magpastor ako, naging mitsyado. Inubos to ng mga member. Buti na lang, nakapasok ako sa, okay, prophetic apostolic move. Naagapan! May natira pa. What's my point? Gusto ko maintindihan niyo to, mga kapatid. Yung point of reference, pag yun ang binabalikan mo, opo, mahirap magpastor. Pero pag na-encounter mo na si Lord, maisip mo, ay hindi pala ako to, Lord. Kaya ako nahirapan kasi gusto kong i-lead ang church sa paraan na gusto ko. At ang sabi lang ng Pinoy sa encounter namin, Pastor Raken, kanina ang church ba yan? Iyo, o ba't nagbida-bida ka dyan? Oo nga pala. So, ngayon, sunod lang ako. Punta ka rito. Punta. Kaliwa, kaliwa, kanan. Ang sarap magpastor. Kasi sunod-sunod ka lang sa tunay na pastor. Amen? So, that point of reference, I want to show you something. Okay? When Moses' face shone when he came down from the mountain of the Lord after his encounter with God. Pag palagi ka ma-encounter sa Diyos, yung glory ng Diyos, tingnan nyo, the radiance represents the reflection of God's glory after direct communion, symbolizing transformative effect of being in God's presence. Kapatid, pag nasa presensya ka ng Diyos,
may pagbabago na hindi ordinaryo. Supernatural transformation happens. When Moses came down from the mountain, nagulat ang mga tao. Bakit yung radiance ng kanyang face represents the glory of God. And this is what will convince people of believing God. Why? Because sa atin mismo nakikita ang glory ng Diyos. Now, I want to share with you my point of reference, my testimony. 1996, di ba? Maniniwala kayo makapal talaga, di ba? Makapal yan. Si Joshua yan, may hernia siya. Malaki yung kabilang balls niya. At ang sabi, pag inoperahan, mamamatay. Healthy yan, mataba. May isang matanda, nagpapaaraw ako minsan, kasi pinapaarawan yung bata, lumapit, hindi ko siya kano-ano, di ko siya kakilala. Lumapit, uy, ang ganda naman, ang ano ng anak mo, ang taba. Salamat po. Bakit parang malaki yung ano? Entrevida ito. Sabi niya, ay, ganyan yung kapitbahay namin. Mas mataba pa dyan, mas malaki, inoperahan, patay. Sabi ko, sugo ka ni Satanas. To make the long story short, it was a 7 months battle. Prayer, morning, afternoon, evening, hating gabi. 7 buwan. Pray, 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 pray. Luha, araw-araw luha. Araw-araw, kina-comfort ako ng Diyos. Araw-araw, niyayakap ako ng Panginoon. Hindi ko maintindihan bakit wala akong nilalapitang tao. Bakit hindi ako lumapit sa DSW kung saan-saan? Kasi wala akong pang-paopera. Pero natuto ako lumapit. Kami lang ni Lord. Araw-araw, 7 buwan. On the 7th month, when early in the morning, pagtingin ko, pumantay. Sabi ko, pantay. Kor, aliga, bakit? Pumantay. Pantay talaga. Sabi ko, God, pray, iyak. Para ma-confirm, dinala ko sa doktor. Nung binukas ng doktor, ano ginawa mo? Sabi ko, pinag-pray. Sabi niya, that's what we call miracle. Fast forward, kinasal si Joshua. Binigyan ako ng apo. Ngayon, nagpipreach na siya. If God did it before, He will do it again today and tomorrow. Every time na dumarating ako sa pagsubok, every time dumarating ako sa panghihina, binabalikan ko lang, I have a point of reference. Lord, you have embraced me for 7 months. You have shown me your miracle. Every time I see my apo, that baby, that boy, is a byproduct of my intimate relationship with God. You have to have your point of reference. Why is it that Moses still continue to serve even if people keep on murmuring? Why? Because Moses knew that the God who called him is faithful. Number 2, we should ensure to dwell in the right environment. Genesis 1:20, let us create man in our image and likeness. Look at the birds. Mayroon na ba kayo nakitang birds na nakatira sa tubig? Because ang kanilang environment ay hangin, lilipad, isda. Subukan mong ilabas ang tilapia. Ang isda, kunin mo doon sa tubig, ilagay mo sa lupa. Mag-i-struggle. And then ibalik mo muli sa tubig. Dahil yun ang kanyang environment. Napakaliksi. Ang buto, itanim mo, kahit imported, itanim mo sa simento, hindi tutubo yan. Ang kanyang environment, lupa. Ang tao, ang kanyang environment ay ang presensya ng Diyos. The presence of God is the perfect environment that unleashes man's potential. At tingin sa akin, walang pipikit. Pag hindi ka productive sa buhay mo, malamang wala ka sa tamang environment. Because a fish, a bird, and a seed never struggles. If a man dwells in the presence of God, yes, may problema, pero Genward, hindi siya mag-i-struggle.
Look at Moses. If your presence doesn't go with us, we will not leave this place. Alam mo kwento nito? Nung sumamba sila sa baka, anong sabi ni Lord? Di na ako sasama sa inyo. Tingin, sa akin, tingin, matatapos na ako. Sabi ni Lord, di na ako sa, anghel ko na lang pasasamahin ko. Nabasa ko to, hindi ako may gawa. Kasi pag ako sumama, mapatay ko pa kayo. Ay, magbasa kasi kayo ng Bible. Yan ang pagkasabi. Kasi pag ako sasama, mapatay ko pa kayo. Pero mo nilabas ko sa Egypt, tapos baka lang kapalit ko. But look at Moses who have an encounter with God. If your presence will not go with us, kahit libo-libong anghel pa yan, sino pa yung papadala po ninyo, hindi kami aalis kung hindi presensya mo ang sasama sa amin. Never face your battle without the presence of God. Lord, if your presence will not go with us, hindi ko papasukin tong negosyo na to. If your presence will not go with us, hindi ko itutuloy itong activity na to. If your presence will not go with us, hindi ako, Panginoon, hahakbang. That is an attitude of a person who has an encounter with God. The only thing that separates man from God is sin. Kanina, ang ganda ng nilatag ni Pastor Noel. Ano yung mga sin? Jealousy. Ano pa? Laziness. Ano pa? Marami yan eh. Ano pa yung iba? Laziness. Disobedience. Strife. Ano yung disobedience? Tayo talaga, sample lang ha. Nagbabasa ng Bible, tsaka nagpe-Facebook. Ano ang mas maraming oras? Ang lakas ng loob eh, no? Facebook, maraming oras. Ang sabi ng James 4:17, sa sino nakakalam ng tama at hindi ginawa, sila'y nagkasala. Tama bang mag-Facebook kaysa magbasa ng Bible? O, di may kasalanan nga. So, ano nangyayari? No wonder, nasiseparate tayo palagi. Hindi naman sa nawala salvation, nandiyan ang salvation, pero hindi ang Diyos malayang makakakilos dahil mayroong kasalanan. Now look at Adam and Eve. Then the man and his wife heard the sound of the Lord God as he was walking in the garden at the cool of the day. And they hid from the Lord God among the trees of the garden. But the Lord God called to the man, where are you? Question, alam ba ni Lord, Pastor Ken, kung saan sila? Alam, hindi? Alam ba na Lord na kumain sila? Bakit tinanong, where are you? Okay? Because God wants to give them a chance. Kung lumabas lang sana si Adan at ang sabi, Lord, we have sinned against you. Okay sana eh. Kaso ang problema, itong babae kasi nagsulo ako, binigyan mo pa eh. Pinakain ako eh. Di ba kayo nagtatanong, bakit mali yung turo na wala si Adan doon ha? Mali yun ha? Nandun si Adan katabi ni Eva. Mali yung turo na ang nangusap ay demonyo. Hindi. Nandun si Adan, ganyan na ganyan. Si Eva tsaka si Adan. Ganyan na ganyan, magkatabi. Tanong, dali. Anong tanong? Bakit si Adan kumain? Hindi niya ba natanong yun? Di ba sabi mamamatay ka? Kasi, oras sa kinain mamamatay ka. Nung kumain si Eva, di naman namatay. Kaya binigyan niya si Adan. Siguro sinabi, dear, di ba di ako patay? Kain ka din. Sabi niya, oo nga, di ka namatay. Kain din ako. Kasi di namatay. Pero hindi niya nag-gets ang namatay. Espiritu. Now watch me now. Where are you? Alam? Alam. Binigyan ng chance. Kumain ka ba? Anong sabi? Yung kasing babae. Sabi naman ng babae, ba't mo nang pinakain? Yung ahas eh. Sabi ng ahas, at si Lord naman sinisi. Bakit? Wala na masisi. Do you understand it now? God is asking them, where are you? Today, the same question. Genward, where are you? Just, where are you? It's not about your presence in the church.
It is about your standing before the Lord. Remember, they were still in the Garden of Eden, but they are away from God. Kapatid, question ni Lord, where are you? Why? Because God is calling us to return into His presence. Because in His presence, there is fullness of joy. There is freedom. He desires to clothe us once again in His glory. Gusto niya mabuo ka. Gusto niya ikaw ay malukuban ng kanyang glory. Bakit si Adan at si Eva, hindi sila nahihiya? Ba't din nila alam na sila hubad? Bakit? Because the glory of God clothed them. Gusto ng Diyos, wala tayong kakahiya. Kahit na i-confront tayo, i-condemn tayo ng demonyo, di tayo nahihiya. Bakit? Because we are being clothed by His glory. When things are beyond our control, God is the right starting point. People of God, if things are beyond your control, let's go back to the right starting point. Why? Because God breaks chains, but not promises. God